Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na rin ay bibigyan kita ng 15 advantages kapag ka ikaw ay naging Italian citizen na. And I hope na makakatulong ito sa iyo para finally makapag-decide ka na mag-file ka na ng application. Para ma-inspire ka naman para doon sa iba na ikaw ay magpursige at ayusin ang mga documents dito sa Italia para in futuro ay makapag-process ka na din ng application for Italian citizenship. At kung sakali naman na ikaw ay Italian citizen na ngayon, ay para ma-appreciate mo ang pagiging Italiano mo at maging aware ka sa mga karapatan mo bilang isang naturalized Italian. Alamin natin kung ano-ano ang mga advantages na iyan, Raga. Doon pa ng sigla, partiamo! Ang kauna-unahan na advantage, kapag ka ikaw ay naging Italiano na, yung asawa mo pwede nang mag-request o mag-process ng cittadinanza per matrimonio. After 2 years ng panunumpa, at yan ay nagiging kalahati na lang kapag ka ikaw ay mayroong filye. Number 2, ang mga anak na below 18 years old na convivente o kasamang nakatira sa isang bahay ay automatic na din na magiging Italiano. So, pag ikaw ay nanumpa, meron kang anak na minorenne pa, yun ay automatic na din na magiging Italiano. Minsan, may mga ibang komune na mabilis na napaprosesyon. Dito sa Comune di Milano, it takes 3-4 months bago maprosesyon. So, maghihintay. Pero automatic na rin siya. Kaya mabilis na makakapag-process. Number 3, kapag ang asawa ay nasa Pilipinas pa o wala sa Italia, mas madaling i-process ang recongiungimento familiare or yung petisyon kapag ka ikaw ay Italian citizen na para mapupunta mo siya dito sa Italia. Hindi na kailangan na mag-process pa o magre-request pa para magkaroon at mabigyan ng nulla osta. Ang gagawin lang ng asawa ay directly pupunta siya doon sa Italian Embassy sa Pilipinas, kukuha siya doon ng visa. Tapos pag nakarating na dito sa Italia, ipaprocess niya ay yung magre-request siya ng Carta di Soggiorno per familiare ng cittadino UE. Yon. Number 4, sa anak naman, nadadagdagan ng edad na pwedeng ipetisyon. Hanggang 21 years old na. Unlike nung normalin na petisyon, kapag ka ikaw ay hindi pa Italian citizen, di kaya pagka ikaw ay estranyera, tapos ikaw ay holder ng permesso di soggiorno, pwede ka rin magpetisyon. Pero, kapag kagano, dapat ay below 18 years old, dapat yung anak ay makapag-file ka na ng petisyon. Samantala, kapag ikaw ay Italian citizen na, hanggang 21 years old. So, nadadagdagan yung edad ng anak. Pagdating dito sa Italia, ay magre-request din ng Carta di Soggiorno na familiare ng cittadino UE. Okay? Number 5, hindi lang asawa, hindi lamang anak, kasi pati kapatid pwedeng ikariko at magkaroon ng permesso di soggiorno. Pero, ang ating i-discuss nito sa number 5 ay yung kapatid na naandito na sa Italia na walang document. Okay, kapag ikaw ay Italian citizen at meron kang kapatid na nandito sa Italia, nakarating siya dito, halimbawa tourist visa, tapos ay ayaw nang umuwi sa Pilipinas, pwede mo siyang ikariko para magkaroon siya ng Carta di Soggiorno din na familiare ng cittadino UE. Kailangan lamang ay mapapatunayan mo na siya ay nakatira sa iyo, sa iisang bahay kayo nakatira at ikaw ay mayroong sapat na reddito para siya ay suportahan. Yung Carta di Soggiorno per familiare ng cittadino UE, sino-sino pa ang pupwede na mag-process yan o mag-request. Halimbawa, ikaw ay naging Italian citizen na, yung anak mo kahit majorenne na ay pwede rin. Basta, kailangan lang din na nakatira sa iyo at saka kariko mo, sinusuportahan mo. Maging yung magulang, pati noni, pati nipoti, as in mga apo, pwedeng ikariko at magkaroon sila ng Carta di Soggiorno na familiare ng cittadino UE. So, malaking advantage yan kapag ikaw ay Italian citizen na. Number 6,
makakaiwas ka syempre sa laging pagre-renew at saka o kaya naman ay pag-adjorna ng permeso di soggiorno. So makakatipid ka na dahil maiiwasan mo na yung gastos na yun lagi sa pagre-renew at pag-adjorna ng soggiorno. Di mo na kailangan pumila, hindi mo na kailangan ma-stress pa dahil ikaw yung laging nag-aasikaso doon sa questura. Di ka? Ang tagal ng timbro, tapos ay ang tagal ding maretiro. Kapag ka nakuha na yung permeso de soggiorno, naretiro yung bago, ay halos pa-expire na ulit. Kaya another processing ka na naman. Tapos alam natin, nagbabago lagi ang legge dito sa Italia. Kagaya ngayon, yung karta soggiorno, di ba? Yung permeso de soggiorno na lungo periodo, yun ay 10 years na lang ang nakalagay yung validity noon doon sa dokumento. So, hindi natin alam po kung ano ulit na mga magiging changes. Kaya mas maganda kung Italian citizen ka na para magpalit man sila ng legge, hindi ka maapektuhan. Number 7, kapag ka ikaw ay na-control o kaya ikaw ay aalis, magbabiyahe ka, ay menu na ng isang dokumento ang dadalhin dahil hindi mo na kailangan pang magdala ng permeso di soggiorno dahil ikaw nga Italian citizen na. Alam natin, ngayon maraming mga nagko-control ng mga pulis, carabinieri. So, pagka ikaw ay Italian citizen na, ipapakita mo lang yung karta de identità mo, tapos makikita doon na ikaw ay Italiano, ay madali kang nilang paalisin, hindi ka na nila aabalahin. Unlike pagka ikaw ay mayroon pang permeso di soggiorno, marami pa silang itatanong. Okay? Marami pa silang i-check. Number 8, syempre kapag ikaw ay naging Italian citizen na, may karapatan ka ng bumoto. So, meron ka ng say. Yun ang isang advantahe kapag ikaw ay Italian citizen na. Kagaya nung nakaraan na referendum, kung ikaw ay Italian citizen na, pwede ka na mag-participate doon at sabi nga ay maibigay mo doon ng iyong opinion, yung voice mo, di ba? Para ikaw ay makakatulong sa mga choices dito sa Italia. Number 9, pagka ikaw ay Italian citizen na, pwede ka na magtrabaho sa publika administrazione. Pwede kang maging public employee kung ikaw ay qualified. Number 10, kapag ikaw ay naging Italian citizen na, mas madaling pumunta sa ibang bansa para magtrabaho din doon. Alam ko at sure ako na marami kayong makakilala na naging Italian citizen na sila pero umalis din sila sa Italia. After na maging Italiano, pumunta ng Amerika, ng Canada, ng UK, di ba? Para doon naman sila magtrabaho, doon na sila nakabase ngayon. So, mas madali. Okay? Kung gusto mo pa rin na mag-abroad, nasa Italia ka na, gusto mo pa rin lumipat na ibang bansa, mas madali kapag Italian citizen na. Number 11, pagka ikaw ay maglo-loan o magbumutuo, syempre kapag ikaw ay Italian citizen na, mas madaling ma-approve. Syempre din, marami pang mga ibang requirements, pero plus yun kapag ikaw ay Italian citizen na. Kasi, halimbawa, maglo-loan ka ng 5 years pero ang iyong permeso de soggiorno ay 2 years lamang. So, mahihirapan kang maaprobahan. Samantalang kapag ikaw ay Italian citizen na, mas madali kasi nga alam na ikaw ay citizen dito sa bansa na ito. Number 12, powerful ang Italian passport. Kapag ikaw ay mahilig na mag-travel, ay advantage yan para sa iyo dahil hindi mo na kailangan pa na process, magbayad, mag-asikaso ng visa pagka ikaw ay pupunta sa ibang bansa. Yung latest ko na pag-check, ang Italian passport ay hindi kailangan ng visa sa 193 countries. So, yun, malaking advantage para sa mga mahilig mag-travel. Number 13, yung iba kaya ayaw mag-Italian citizen dahil pinoproblema nila o iniisip nila anong mangyayari doon sa mga properties nila, baka may pension na inaasahan o natatanggap doon sa Pilipinas. Okay lang yan kasi pag ikaw ay naging Italian citizen, salamat doon sa batas natin sa Pilipinas na pwedeng maging dual citizen. Kapag ikaw ay dual citizen na, ikaw ay Italian citizen at the same time ay Filipino citizen din, so pwede ka magtagal sa Pilipinas at pwede rin bumalik sa Italia dahil parehas na citizen ka ng dalawang bansa. Yung karapatan mo sa Italia bilang Italiano at karapatan mo sa Pilipinas bilang Pilipino, mamimaintain mo yon dahil dual citizen ka. Number 14, may ginawa akong isang vlog sa pagpa-file ng CD30. Purtroppo ay hindi na pwedeng i-carry ko ang pamilya na nasa Pilipinas kapag hindi ka Italian citizen. So, yung sabi nga advantage na yan or perk na yan na makapag-carry ko ka sa CD30 ng pamilya na wala sa Italia para makabawas doon sa mga taxes mo na dapat na bayaran
At in some cases ay nakakarimborso ka pa por tropo pagka ikaw ay hindi na Italian citizen o hindi ka pa Italian citizen, hindi na po pwede. So, kung ikaw Italian citizen na, ay di may enjoy mo pa siya. Kaya, malaking adbentahe kapag ikaw ay Italian citizen. Kaya yung mga hindi pa Italian citizen na maapektuhan yan, maaari na nakakarimborso ka dati, baka hindi na makarimborso. Wala kang tax na binabayaran dati, baka may tax nang babayaran ngayon. Okay, number 15, panghuli. Okay? Siyempre, kapag ikaw ay Italian citizen, ay mas istabile ang iyong pamumuhay at pag-stay dito sa Italia. Kasi ikaw ay citizen na dito. Nung sabihan mo kung ano ba in futuro ang mga magiging changes sa mga legge dito, sa permesso di soggiorno, kung ano pa mga bagay, hindi natin masasabi. Pero pag ikaw ay Italian citizen na, hindi mo masyadong aalalahanin ang ganung mga bagay kasi nga, mas istabile ang pamumuhay kapag ikaw ay naging Italian citizen na. So, yun raga ang aking na-research at naipon na 15 advantages kapag ikaw ay naging Italian citizen na. Sana ay nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information at na-inspire ka kung halimbawang ikaw ay gusto na mag-apply din ng Italian citizenship. At kung ikaw naman na Italiano na, I hope na itong mga bagay na to, almeno may mga ilang bagay na natutunan mo at nalaman mo na karapatan mo pala, na pwede mo palang gawin na meron ka pala noon. So ayun raga, sana ay naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang pinag-usapan natin sa video na are. Maraming salamat sa pagsuporta mo. Sana ma-share mo rin sa iba ang video na to para maging aware din sila. This is Chad and always remember, Chad will guide. That's it raga. A la próxima.